Good day guys, good day engineers. Ngayon naman may share ako sa inyo na simple calculator regarding sa concrete mix design. Itong spreadsheet na to pala is isi-share ko sa magigiting kong followers na naka-follow sa page ko at naka-subscribe sa YouTube. Kung gusto niyo ang copy na to is PM nyo lang po yung page ko. Then sa gusto din kuha na itong copy na to na hindi pa naka-follow at naka-subscribe, PM nyo lang ako. Then proceed tayo, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin to. Bali, napaka-useful nito pag for example is may residential kayong gagawin. Itong spreadsheet na to is nakabase sa book ni Max Fajardo sa construction estimate. Okay, proceed tayo. Yan, makikita nyo na wala pa yung mga values natin. Okay. Pila pa natin. Punta tayo sa dimensions. For example, may dimension tayo 5 meters length. Then yung width natin is 3.5 meters. Then kunyari may height tayo ng 1.2 meters. Okay. Then nag-compute yung volume natin ng 21 cubic meters. Then tong spreadsheet na to pala is pwede rin tayo mag-assumption ng volume natin. Okay. Pila pa natin. Kunyari mag-assume tayo ng for example 15 cubic meters. Yan. Okay. Then punta tayo sa material proportions. Yan, concrete volume. Bali nakalist lang yan. Concrete volume natin. Yan. Kung gusto nyo gamitin yung na-compute natin na 21 cubic meter na na-compute natin sa dimensions na pinilap natin. Ayan. Kung gusto naman natin gamitin yung assumption na ginamit natin na volume, 15 cubic. Ayan. Then, pagdating naman sa cement of bags, ito yung sa book ni Max Fajardo. Kung gusto natin gamitin is 40 kg per bag or 50 kg per bag. Pero usually yung nasa market is 40 kg per bag. Okay? 40 kg per bag yung gamitin natin. For example, kasi yan yung usually na nabibili sa hardware. 40 kg. Then, yung concrete mixture class natin, kung anong class yung gagamitin natin, class A, class A, class B, class C. Nandito yan. Ayan yung classification niya. Ito. Ang classification niya. AA, ABC. Yan. Then yung proportion. Bali nakabasean dyan sa book ni Max Fajardo. Okay, proceed tayo. For example, mag-start tayo sa class AA. Bali, nilagay ko na rin pala dyan yung proportion niya. Tsaka yung concrete strength niya. Capacity. Estimated lang yan ha. Pero, magbe-base pa rin tayo sa ipapatest natin sa testing center. Okay? Yan. Yung class AA, ang proportion niya, 1 part ng cement. Then, 1.5 parts ng sand. Then, 3 parts ng gravel. Then, ang strength estimated niya lang is M20 or 20 megapascal or 2,899 PSI. Okay? Yan yun. Estimated lang yan ha. Hindi pa rin
mag-govern pa rin yun sa testing center natin na pinatest na sample concrete cylinder natin. Okay, then for example, baguhin natin yan. Kung class A yung mixture natin, ang proportion naman niya is 1:2:4, 1 part ng cement, 2 parts ng sand, then 4 parts ng gravel. Then ang estimated strength niya is M15 or 15 megapascal or 2,174 PSI. Okay, bali pinapakita ko lang muna yung mga yung mga potential nung spreadsheet na ginawa natin. Nilagay ko rin yan para may may basis tayo. Para pag kinompute natin is nandun pa rin yung makikita pa rin natin yung overview ng design. Okay, then yung class B naman, 1 part ng cement, 2.5 parts ng sand, then 5 parts ng gravel. Then ang estimated na strength niya is 12.5 megapascal or 1,811 PSI. Okay. Then sa class C naman siya, ang proportion naman niya is 1 part ng cement, then 3 parts ng sand, then 6 part ng gravel, then 10 megapascal or 1,450 PSI. Okay. Then for example, class AA ang gagamitin natin na mixture. Then yung volume natin is 15 cubic meter. Then ang gagamitin nating cement is 180 bags, or nilagay ko rin yung weight niya. Yung weight niya nilagay ko rin para kung gagamitin niyo is volumetric or naka-kilogram tayo or naka-weight, ilagay ko rin. So, ang cement natin na gagamitin is 180 bags of cement or 7,200 kilograms ng cement. Then, ang sand naman natin na gagamitin is 7.5 cubic meter ng sand or 12,000 to 13,500 kilograms. Nilagay ko rin yan kasi yung unit weight ng sand natin is nakabari yan. Depende sa dryness niya. Kasi kung basa siya or hindi, yun yung estimate niya. Estimate lang naman yan. Then, sa gravel naman, ang gravel natin is 15 cubic or 24,000 to 27,000 kilogram. Ayan, yan po yung na-compute natin sa class AA natin. Then, for example natin, gawin natin class C. Pag naging class C naman, makikita nyo yung bags of cement natin is lumiit. Kanina is 180 bags. Tapos na-divide siya sa 2. Naging 90 na lang. 90 bags na lang yung gagamitin niya. Kasi yung mixture niya is mababa na. Nakita niyo yung strength is 10 megapascal na lang. So, na-double siya. Then, pag sa class A naman, 135 bags of cement ang gagamitin natin. Yung cubic naman is hindi na nagbago. Then, kung 40 kg naman yung gagamitin natin, ay rather 50 kg yung gagamitin natin. Yan, kung 50 kg sa class AA natin is 142.5 bags na lang. Or 7,125 kilograms yung gagamitin natin. Makita nyo is lumit na lang kasi 50 kg na yung per bag natin. So,
mas konting piraso na lang yung gagamitin natin. Okay? Yan po yung ating concrete mix design. Hello guys. Ngayon naman i-demo natin tong spreadsheet na ginawa ko. Gagamitin natin sa mobile or sa cellphone. Kaya napaka-useful talaga nito. Kasi pwede mong gamitin anytime, anywhere. Bali itong concrete mix design na to is recommended for residential lang. Kasi yung capacity nito sa compressive strength is mababa lang, hindi siya pwede sa buildings. If ever magbo-boost kayo ng structural frame like beams and column or yung poste or biga, ang recommended ko sa inyong class mixture na gagamitin is class AA. Kasi pag structural frame, usually kailangan near siya sa compressive capacity na 3000 PSI or 20.7 megapascal. Kasi yung structural frame is siya yung nagre-resist ng earthquake. Pero kung yung compressive strength is mas pataas sa 3000 PSI, mas mabuti yun. Wag lang tayo bababa ng 3000 PSI kung magbo-boost tayo ng structural frame like beams and column. Okay? Tsaka may provision pala tayo sa NSCP 2015 regarding sa Beta 1. Diniscuss ko na rin yan sa previous tutorial natin sa design of beam, na yung compressive strength ng beam natin is must be greater than 17 megapascal or 2460 PSI. So pag nag-design tayo ng structural frame like columns and beam, dapat yung compressive strength natin is not be less than 17 megapascal para pasado tayo sa provision code ng NSCP 2015. Kung basta pasok sa siya specification nyo, pwede nyo siyang gamitin, okay? Sample na natin. Dun sa sinample natin kanina is sa 15 cubic. Ngayon naman mamimili tayo yung gamitin natin yung sa dimension na ginamit natin, yung 21 cubic meters. Ayan. Ayan. Nagbago siya. 105 bags sa 15 cubic. Sa 21 cubic is 147 bags. Okay. Then yung naging volume niya in cement is 10.5 cubic or 16,800 to 18,900 kilograms. Pagdating naman sa gravel is 21 cubic or 33,600 to 37,800 kilograms. Bali, makikita nyo sa class natin nawala yung proportion tsaka yung compressive strength nya. Kasi depende sa reader nyo ng Excel. Kung yung reader nyo is iba. Kasi yung commands, ibang commands is hindi na nare-read ng Excel ng reader. Kaya much better gamitin sa laptop or updated yung ano nyo dapat, yung Excel. Kasi yung command na ginamit ko is medyo intricate, kaya hindi nyo nababasa. Yan, sample na natin. Class AA. Kung class AA naman, sa 21 cubic na volume natin at yung cement of bags na gagamitin natin is 40 kg per bag. Then class AA yung gagamitin natin mixture. Ang cement natin gagamitin is 252 bags or 10,080 kilograms ng cement in pag naka-weight siya. Then kung sa sand naman, kung volume ang gagamitin natin is 10.5 cubic
meters, or pagdating naman sa weight is 16,000 to 16,800 to 18,900 kilograms. Bali, ginamitan ko yan ng density. Yung density ng sand tsaka gravel. Then yung pagdating naman sa gravel, 21 cubic or 33,600 to 37,800 kilograms. Okay, yan yung sample natin. Dinemo natin sa pagdating sa mobile or cellphone. Anytime, anywhere, pwede nyo gamitin tong spreadsheet na to. Okay. So, yung mga gusto na magka-copies na ito, lalo sa magigiting kong followers at nakasubscribe sa YouTube ko, is bibigay ko sa inyo ng free to. Pati na rin sa gusto magka-copies na hindi pa nakapollow sa akin, mag-follow lang kayo tsaka mag-subscribe sa YouTube natin para makakuha kayo ng copies na ito. Yun lang po. Thank you and God bless you all.